Mga kapatid, mga minamahal, pinag-uusapan po natin para magkaroon tayo ng generational impact. Ano po, sa pamamagitan ng ating sariling lahi o ng mga taong nakakahalibilo natin, kailangan natin patatagin yung pagyakap natin sa katotohanan ng mahal tayo ng Panginoon. And we studied several topics about this. And today, ang topic natin po ay yung pong passage na binasa ko kanina. Nasabi ni Apostle Paul, ang dalangin ko'y mag-ugat kayo, that you be rooted and be strengthened by the love of Christ. Hallelujah. Alam niyo po, ang isang puno po ay tumitibay, depende sa lalim ng kanyang ugat. Tama ho ba? Ang isang puno ay nagiging malusog, depende rin po sa nasasaklaw ng kanyang ugat doon sa mga lupang matataba. Kaya usapang ugat. Sabi niyo nga, usapang ugat. Hindi ugat ng binti ng katabi mo, kundi usapang ugat natin. Yung pag-uugat natin sa pagmamahal ng ating Panginoon. For our last sermon on this series, I would like us to discuss, napakagandang topic, ito po yung katotohanan na kayo ay at ako, by this time that we are about to end this the series on February, matutunang mamuhay sa pag-ibig ng Panginoon. Alam nyo, yung pong ugat, pag yun ang pinutol, patay yung puno. Tama ho ba? Yung ugat, kapag yun ang pinutol, matutuyot ang puno. Tama ho ba? Tignan mo ay katabi mo kung natutuyot na. Alam nyo, napakaraming tao. Napakadaling manghina ang loob. Napakadaling ma-discourage. Napakadaling sumuko. Napakadaling ika nga ay magmukmok. Dahil nga po, they have not learned to live in the love of the Lord. They are living na namamalimos ng pag-ibig ng ibang tao, namamalimos ng pag-ibig ng mga mahal nila sa buhay, namamalimos ng pag-ibig ng kung sino-sino, at nakakalimutan, hallelujah, na ang Diyos ay nagmamahal ng walang katulad. Can I hear louder? Amen. Kaya mga kapatid, ang problema po natin kuminsan, alam naman natin yan. Alam naman natin, pero hindi natin sinesavor. Alam naman natin, pero hindi natin niyayakap yung lingering love ni Lord. Alam naman natin, pero parang hindi tayo namumuhay by the love of the Lord. Sino po sa inyo ang nakakita na ng recipe book? Recipe book. Yung libro ng mga iba't ibang recipe yan. Sino? Ayan, konti na. Kasi ang uso na ngayon, YouTube. Bubuksan yung YouTube, tapos naroon yung nagbibigay ng recipe at nagluluto ka. Marami sa atin po ay parang gayon. We love the recipe book. We love the video recording tungkol sa pagluluto. Pero ang problema, hindi naman natin kinakain. Hindi naman natin ini-intake po. And we don't live by what we appreciate. If I am to ask you, do you appreciate the fact that the Lord loves us? Of course, all of us will say, Amen. Pero, kuminsan, napakalaki ng temptation ng kaaway na talagang hindi tayo mamuhay sa pag-ibig. Nabubuhay tayo sa paghahanap ng pag-ibig sa kaibigan, namumuhay tayo sa paghahanap ng pag-ibig sa asawa, sa anak, sa kamag-anak, sa mga tao, mapapagod ka. Patinan po natin ang ating passage ngayong umaga. Sinasabi ni Apostle Paul yun na marami mapakadaling ma-discourage, marami madaling mawala ng loob, Pero para po tayo magtumibay, para tayo lumakas, ang kailangan po natin is to live by the love of the Lord. At yan po ang ugat natin. Yan po ang ugat natin. Meaning, mawala man ang pag-ibig ng mga tao, as long as you know, and you stand by the fact that you are loved by the Lord, magiging masigla ang buhay po natin. From the passage that we have read, I would like us to see at least three things. Pag natuto kang mamuhay sa pag-ibig ng Panginoon, at least sa pag-ibig ng kanging-kangino, matututunan mo yan, ito po ang unang benepisyo sa verse 16. Ang sabi po, strengthen in your inner being. Strengthen in your inner being. Hallelujah. When you are deeply rooted in the love of the Lord, you will be strengthened in your inner being. Ano ibig sabihin po nun? Well, ang ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, para kang cellphone
na hindi naglolobat? Nandiyan ho ba kayo? Hindi naglolobat. Yung battery mo, ibang klase. Kasi yun yung pag-ibig ng Panginoon. Ano po? Alam po ninyo, yung pong ating mga cellphone ay merong power bank. Ha? Merong yung battery mo hindi na madaling ma-drain, meron ka pang power bank. Ano po? Eh siyempre, mas malakas yung meron kang charger na nakakonect mismo doon sa outlet. Eh mga kapatid, napakaraming dahilan para tayo ma-discourage. I hope hindi kasama yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano? Napakaraming pangyayari na maaaring magpahina sa iyo. But the Apostle Paul is telling us, when you are deeply rooted in the love of the Lord, meron kang lakas sa loob. Lakas na tumatagal. Lakas na hindi pwedeng maipaliwanag upang sa pagharap mo sa mga problema ng buhay, hallelujah, hindi ka malolobat. Sino ito ang gusto na hindi malolobat? Magsabi ng Amen. Hindi mo totoo na minsan marami sa atin, ano po, lalo na yung mga kabataan ngayon, ano ho, kausap ko yung aking professor sa law at siya ay 80 na yata years old at kami nag-lunch at sabi niya, hindi ko maintindihan, Bishop, ang mga bata ngayon. Ha? Yung anak ko, gusto kong batukan eh, sabi niya. Pagka minsan sabihin, Papa, lobat na ako. Aalis muna ako. Kailangan ko mag-Starbucks. Sabi niya, hindi ko maintindihan, sabi niya. Gusto kong batukan eh. So sabi ko, alam mo, sir, iba na talaga ang henerasyon ninyo at saka henerasyon namin at saka henerasyon ng mga bata ngayon. Sa atin, iba-iba ang nagiging dahilan kaya tayo nanghihina. Hindi nga natin alam yung salitang lobat eh. Ano? Pero ngayon, yun ang kanilang pagsasabi, nanghihina sila. Kung minsan hindi nila maipaliwanag, bakit silang nanghihina? Sabi nila, ubos na ang social battery ko. Ano social battery? Narinig niyo na ba yan? Ubos na po ang social battery ko. Anong social battery? Yung pala, pag nakikipag-usap sa tao, doon siya napapagod. Yung social battery, ganun. Kaya, kailangan niya munang lumayo sa tao para makarecover sa kanyang social battery. Sino sa atin dito? Ha? Ang nagkakaroon ng nanghihina ang ating social battery. Di ba? Ayun, di ba? Parang ayoko muna, maraming tao. Kasi iba-iba po. Naku, napakarami. Sa iba't ibang henerasyon, iba-iba ang terminology. But the point is, Satan is out to weaken us. Satan is out to destroy our courage and to discourage us and to make us stop from enjoying God's goodness. Kaya kailangan po, mamuhay ka sa pag-ibig ng Panginoon para hindi mo abutin na ikaw ay malobat. Whether yan ay lobat ka yung social battery mo, naku, hindi ka malolobat basta-basta. Dahil alam mo, ang pag-ibig ng Panginoon ay lubos-lubos. Ano po? Mga kapatid, mga minama, sa verse 13, sinabi po yan ni Apostle Paul, you are strengthened from within. Meaning, pwede kang magkasakit, pero yung inner being mo, malakas. Pwede ho ba yun? Di ba marami mga pagkakataon na may dinalaw ka, may sakit, malubha. Aba, pagpunta mo, ikaw pa lumakas eh. Ha? Sister Chai Rivera, Azucena, every time we visit her, napakadelikado ng kanyang lagay na po. But every time we visit her, we will go home na kami ang napapalakas. Bakit? She is totally weakened physically. Let's pray for her. Ano po sa kanyang lupus, ano po. At talaga pong delikado ang kanyang lagay. Pero, her inner being is always strong because she knew that the Lord loves her. And the love of the Lord ay hindi nauubos. Minsan, may mga taong inaasahan niya na mag-aalaga sa kanya pero hindi dumating, okay lang. Kasi hindi nakasalalay sa kanila, kundi nakasalalay sa pag-ibig ni Lord ang kanyang kalakasan. Hallelujah. Pumalakpak nga, may ganung pananaw. Anong malakas? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi sa'yo nakasalalay ang kaligayahan ko. Sabihin mo sa katabi mo, sa pag-ibig ni Lord. At ang maganda rito, from what we have been studying, ang pag-ibig na ito ay tuloy-tuloy. Ang pag-ibig na ito ay walang katapusan. Ang pag-ibig na ito ay kailanman. Ay hindi po pwedeng agawin sa atin.
2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ang ganda nito. Let us read this. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. I want you to read this. Ano po? Pakibasa nga po ng malakas. So, nandiyan na ho ba kayo? Ready kayo? Are you ready to read the Word of God? Can you hear louder? Yes? Let's read it. 1, 2, ready, go. Look at that. Habang hahanapin yung Tagalog, basahin natin Tagalog. What the Apostle was saying, na kuminsan, talagang sa labas, nangihina ka na. Tapos sa lahat ng tignan mo, talagang nakakapag-discourage na, pwede ka nang sumuko. Pero hindi maipaliwanag na inwardly may lakas na tumatagal at kayang harapin ang mga problema sa buhay. Sabi niya po, ano po? Sabi niya, outwardly, talagang wala na. Suko na. Naranasan niyo ba yun? Ano po? Pero hindi niya maipaliwanag na inwardly, renewed. Gano'ng kadalas? Renewed day by day. Ang Tagalog niya, napakaganda. Ano po? At natin kung makaship tayo sa Tagalog. But what we are saying, ladies and gentlemen, that is the power of living in the love of the Lord. Stop living, Lord, sa pagmamahal ng asawa, ng anak, ng magulang, ng kaibigan. Always say, ang pag-ibig ng Panginoon, ang siyang aking buhay. Hallelujah. Sapagkat yun ang nagbibigay buhay. Minsan mukha tayong okay outside. Pero sa loob, lobat na tayo. Pero sabi ni Apostle Paul, ang katotohanan, kahit mukha ka ng lobat sa labas, pero sa loob ay talagang full charge ka pa. Sino dito ang gusto na laging full charge? Magsabi ng malakas na Amen. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi po dyan, Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. Mga nanay, napapagod ka na ba sa gawaing bahay? Napapagod ka na ba sa anak mo? O napapagod ka na sa asawa mo? Aba, huminto ka lang sandali at mag-inhale, mag-exhale, at alalahanin mo na may nagmamahal sa iyo. Ito ay wala iba kundi ang Panginoon. Can you hear that? Amen? And try to enjoy it. Try to declare it. Try to confess it. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. Di ba? Ang ganda ng kanta na yun, di ba? Kagabi, sa aming Smart Family, kinanta namin yun. Ano po? Your love is enough, O Lord. Kayo naman. Your love is enough, O Lord. What can I ever do? When your love is enough. Kailangan mo lagi i-confess. Kailangan mo lagi i-confess. The more you confess, nadidinig ng tainga mo, naalala ng utak mo, at yung utak mo, inuutusan ng damdamin mo, at lalakas ka. Yan ang ginawa ni Sister Tess. Nung siya'y selos na selos, ay kaya siya nakalaya. Dineclare niya po, na hindi si Jonel ang buhay ko, hindi si Jonel ang pag-ibig niya, hindi yun ang buhay ko, ang pag-ibig ko, ang buhay mo. Dineclare niya. Lagi niya dineclare, umiiyak siya. Habang umiiyak siya, dinideclare niya yung truth, dinideclare niya. And suddenly, at once, the Lord touched her and she recovered from insecurity, from weakened personality. And she developed a stronger personality. Hallelujah. Stronger heart. Hallelujah. Why? Because of the power of the love of God. And from then on forward, she lived in the love of the Lord. No longer by the applause of people. No longer by what people say. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Sa mga tatay, siguro katakot ang pressure mo sa trabaho. Katakot ang pressure mo sa iyong negosyo. Ano po? Kabi-kabila. Para nanghihina ka na. Tumahimik ka sandali. At inhale, exhale, at ideklara mo. Magtagumpay man ang aking transaksyon o hindi, hindi ito ang buhay ko. Ang buhay ko ay ang pag-ibig ni Kristo. Can I hear that? Amen? Mahalaga po yun that you remind yourself. Sa mga anak,
Siguro ikaw ay nangihina na sa mga alalahanin, mga anxiety mo. Maraming kabataan po, ang daming anxiety sa buhay. Ano po? Yung mga inaalala nila, baka ganito, baka ganun, baka ganito, baka ganun. Samantalang 80% ng mga baka-baka mo, hindi naman nangyayari. Ano po? Minsan, kailangan mong manahimik sandali. At sabihin mo, magkagayon man, hindi nababago ang pagmamahal ni Lord sa akin. Can you hear louder? Amen. At sa mga tumatanda, kagaya ko, inaalala natin na tayo nanghihina. Tayo ay nakakadama na ng masakit dito, masakit doon. Sino ang mga ganyan? Ano po? At yung mga classmate natin, batchmate natin, nangangamatay na. Diba? At kuminsan, yung aking kaibigan, sabi noong kanyang asawa, sa lahat sa amin, siyang lagi nagpapacheck up. Siyang lagi maayos ang kanyang laboratory. Pero nagulat kami at nangyari ito at siya nga po ay namatay na. And we were so sad. Ano po? When I was on my way sa kanyang wake, sabi ko, Lord, just like Pastor Juancho, I do not have the courage na tignan ang kaibigan ko, si Bishop Per, na nakaratay. Sabi ko, I cannot see him doon sa kanyang kabaong. Si Pastor Juancho, hanggang sa siya po ay ilibing, hindi ko po siya malapitan. Ano po? Kaya nalapitan ko lang siya nung sinara na po yung kanyang ataol at doon ko lang po naipag-pray. And while on the way, I felt the same. At nang dumating ako, lo and behold, na-cremate na pala siya. At so I became more comfortable. And remember, yung aming pagkakaibigan, ano po. At we did not have perfect relationship, but we were friends. And last time po, he treated me sa Starbucks Valenzuela. And then when we met again in SM, nag-agree kami na yung kanyang pamilya at sa kapamilya ko ay magkakainan. Kaya sabi ng panganay niya, hindi na ho natuloy. Sabi ko, hindi anak, itutuloy natin. Kahit si Papa ay nag-i-enjoy na sa langit. Ano po? But what am I saying? Well, sa maraming pagkakataon sa ating buhay, ay marami tayong mga nababalitaan ng mga kaedad natin. Uy, iba, bata pa sa atin, nangamamatay na, nagkakasakit. Hindi ba nakakadama ka ng takot? Ewan ko sa inyo. Ako nakakadama rin, ano po. Pagka medyo sumasakit yung balakang ko, pagka nahihilo na ako, ano po, parang sabi ko, naku, ano na kaya ito? And I notice, even though I have the assurance of salvation, I also feel the same. Salamat. Sapagat kapag gayon, I'll just pause, ano po, minsan I'll pull over the car and stop and just reflect and remind myself na ang buhay ko ay ang pag-ibig ni Kristo. Can I hear louder? Amen. Mga kapatid, mga minamahal, let the love of the Lord in you strengthen you from within. Hallelujah. Hindi lamang po yan. Ano po? When you live in His love, you will receive the stronger grasp sa Kanyang plano sa buhay mo. Living in His love gives us a stronger grasp sa Kanyang pagmamahal. Ano ibig sabihin nito? Hindi lamang theoretically alam mo ang mga pangako ni God. Hindi lang theoretically alam mo ang manamahal ka ni God. But the more you live in the love of the Lord, the more you develop a stronger grasp. Ano po? Mas lalo mong napangahawakan na ikaw ay kaibig-ibig. Hallelujah. Kahit pintasan ng ilong mo, kahit pintasan ng iyong kulay, kahit pintasan ng iyong height, ay napangahawakan mo ang katotohanan ng ako'y kaibig-ibig. Amen? Sapagkat may nagmahal sa akin ng gano'n na lamang. Alam nyo, ang sabi po ng Panginoon, kailangan maunawaan daw natin. Ano po? How wide, how long, how high, how deep is the love of the Lord for us. Hindi lang cognitive, but experiential knowledge. Ano po? Mahalaga po ito, mga kapatid. Ibig sabihin, how wide the love of the Lord. Ano yung sabihin niyan? Wala pong puwera. Nandiyan ba kayo? Walang puwera sa pagmamahal ni God. Kaya dapat maunawaan mo how wide is the love of God
hindi ka puwera. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka puwera. Ilan sa atin, nung bata tayo, pag naglalaro, pinipwera ka. Ha? Pagka nag-grupo-grupo na, si Sister Tess yan, lagi niya sineshare. Lagi siya pinipwera. Huwag ka sa amin. Natatalo kami pag kasali kay, ganun. Kaya isa yan sa iniiyak niya. Kaya ilan sa atin yung ganun, di ba? Naiit sa puwera. Pagka may competition, ay, naku, huwag ka matalo, huwag kasama ka. Ang sakit kaya, pero salamat. Sa pag-ibig ng Diyos, walang puwera. Sabi mo sa tayo mo, kasali ka. Wide, ang kanya malawak, lahat. Kasali, for God so loved the world. Wala, excluded, wala pong excluded. Hindi lamang po how wide, pero ang sabi po dyan, how long, meaning hanggang dulo ng buhay, ay mahal ka ng Panginoon. How high, ibig sabihin, how high, lampas pa sa iyong kapalpakan. Ganun po. Sino pumapalpak sa buhay? Sino pumapalpak? Pakitaas niya kamay. Sino nagkakamali? Sabi ni God, lampas pa dyan, mas mataas pa dyan ang pagmamahal. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? And how deep is the love of the Lord? Ibig sabihin, hanggang sa pinakamadilim na sandali ng iyong struggle. Hanggang sa pinakamadilim na sandali ng iyong buhay. Hanggang sa mga sitwasyong marami kang tanong na walang sagot. Doon, naroon ang Panginoon na sinasabing, I still love you no matter what. Doon, mas malakas ang palakpak sa bagay na yun. Hallelujah. Yan ang sinabi sa Romans 8:38. Nothing can separate us from the love of the Lord. Hallelujah. Ang problema natin minsan, maliit ang tingin natin, masyado mong minemenos ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ulitin ko, ang problema natin, minemenos natin ang kayang gawin ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya dapat tayo magsisi na. Hallelujah. Never minimize the love of the Lord for us. Sino ang kagaya ko na minsan ganyan? Kailangan natin magsisi. Kailangan natin magsisi. Never minimize the love of the Lord. Sapagkat sobrang lawak ng kanyang pag-ibig sa atin. Pangatlo at panghulim, living in His love gives us the power to know. Wow, praise God. Hindi lamang po yung grasp na deeper than cognitive knowledge, but know, sabi diyan sa verse 19, to know this love that surpasses knowledge. Alam nyo, ang tawag dito, paradoxically stated. Malaman mo ang pag-ibig ng Panginoon na hindi kayang unawain. Ang linaw, Andiyan na ba kayo? Ang linaw, To know the love that cannot be, fathomed. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, hindi mo kaya talaga sukatin. Para bagang pumunta ka sa dagat at may dala kang panukat, gusto mong sukatin, gaano kalawak ang dagat. Hindi ka, wala pang panukat. Wala pang panukat. Noon tayo po ay lilipat yung ating worship center doon sa Santa Maria, mula sa cinema, doon sa Evermart Mall, ay kailangan naming magsukat. At walang dalang measurement na instrument. Naalala ko, ay sa cellphone daw meron. At may dindownloadan ako ng anak ko yata o ng isang kabataan. Hinanap ko. Tuwan-tuwa ako talagang cellphone lang. Pag kuha ko na kung ilang metro. Tapos, galing, Gusto niyo magkaroon ng ganun sa cellphone niyo? Downloadan namin kay mamaya. Mura lang. Biro lang. Grabe talagang na-amaze po ako. At grabe, totoo pala yun. Sa cellphone lang, nakatuto. Nalaman ko yung lapad, nalaman ko yung tangkad, kayang-kaya sa cellphone. Pero kahit ano pang cellphone o ano pang mas makapangyarihan pa, hindi kayang sukatin ng karagatan . Nandiyan ba kayo? Ganun ang larawan po. Pero, sige nyo nga pero. Ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon, pag namuhay ka sa pag-ibig ng Panginoon, tuloy-tuloy ang magiging pagkaunawa mo sa lawak ng pag-ibig ng Panginoon. And the more you will be protected from the mission of Satan to discourage you.
the more you will be protected from the mission of Satan to stop you. Because the more you will understand the love of the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Let us live in the love of the Lord. Ang pag-ibig ni Lord, ang siyang gawin mong buhay. Ano po? Yun ang gawin mong buhay. At pag yun ang gawin mong buhay, every day, whenever you read the Bible, you will read the Bible na ito'y love story ng Lord at natin. And the more you will not only understand the theology, the facts of the Bible, but you will see yung pag-ibig ng Panginoon. Halimbawa, how many of you have read the book of Hosea? Hosea. Taas nga kamay, di ba? Hosea. Grabe yan, ano po. When I was studying Old Testament, ano po, I was asked to make a study, an outline of Hosea. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak, ano po. Kasi pinapakita diyan kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa bayang Israel. At para maunawaan ng propetang Hosea, tinutusan siyang maghanap ng kabiyak na prostitute. Ano po? Ha? At nagkaroon siya ng asawa. At yung asawa niya, pagkaraan, ay nagharap ng ibang lalaki. Pero sabi ng Panginoon, habulin mo at iuwi mo. At pagkaraan, inuwi niya. Pagkaraan, umalis na naman, nagharap na naman ng iba. At paulit-ulit. Paulit-ulit. At sabi ng Panginoon, ganyan kayong mga Israelita. Wala kayong tigil sa pagpo-prostitute ng inyong sarili at paglayo sa akin. Pero ako, laging bukas ang aking palad at kamay na tanggapin kayo kahit na you adulterated our relationship. Di ba dapat mas malakas ang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Tuloy-tuloy po ng palakpak. Yung by reading the Bible, grabe, ganito palang pagmamahal ni God sa akin. Kaya maunawaan mo yung sinabi ni Paul sa Romans, ano po, it is His loving kindness that leads you to repentance. Na dahil lumalalim ang pagkaunawa mo sa pag-ibig ni God, lalo naayos ang buhay mo, just like the third point natin last Sunday, na ang pag-ibig ng Panginoon transforms us. Na sa sobrang pag-ibig ng Diyos, talagang it will lead you to change. Aayusin ito ang buhay mo. Hindi yung pagsasamantalahan mo yung pag-ibig niya. The more you know how much He loves you, the more iaayos ng Diyos ang iyong buhay. The more na iaayos ng Diyos ang iyong mga sitwasyon sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napakarami po ng mga ang buhay ay magulo na, complicated na. Pero nang mamuhay sa pag-ibig ng Panginoon, naayos, hallelujah, naayos. Pero huwag ka naman maging holier than thou. Tulad ng kontrobersya ngayon, na pinag-resign daw sa sex bomb ng Panginoon. Ano? Huwag naman maging holier than thou. Kung ikaw pinag-resign ni God, mag-resign ka na lang. Huwag ka nang maging holier than thou na pinag-resign siya ng Panginoon. Huwag mo nang pagmalaking gano'n. Ano po? She was led to do that. Gano'n na lang. Parang you make others feel sinners and miserable. You know, when we are experiencing the changing power of the love of the Lord, and we testify about it, we don't want to make people feel miserable and that we are better than them. No. We are just recipient of the love of the Lord. Nandiyan ho ba kayo? We cannot afford to be holier than thou. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. True Christianity leads you to humility because you would know how much the Lord loves you. And therefore, you will look at other people with the same compassion. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. When you and I learn to live in His love, hallelujah, araw-araw, meron kang bagong anggulo. Kapag ka in love ka at titignan mo yung asawa mo, parang may ibang anggulo. Ako po at ang aking asawa ay dumalo ng aming retreat ng Philippine Bible Society doon sa Pico de Loro. Ano po? Sabi ng asawa ko, saan tayo pupunta? Sabi ko, parang Pico? Tres Picos ba? Sabi niya, Tres Picos sa may SM yun. Sabi ko, ano nga ba? Hindi pala Tres Picos. Pico de Loro pala, ayun. Sa Pico de Loro. At
Habang kami naroroon, sabi ng asawa ko, ganda. Ganda ng sunset, ganda ng ano. Pero ako nakatingin sa kanya, sabi ko, ang ganda nga. Alin? Yan, ikaw. Doon talagang para kami nag-honeymoon. Ano po? Para kami nag-honeymoon. Kasi nung on the way na, the day before, ay pinasa sa aking program. Sabi niya, Bishop, pwede bang kalikutin niyo itong programa natin? Aba, di pagkakataon ko na nalagyan ng mga panahon para merong breather at hindi puro trabaho. At really, doon po, when I open my eyes, I see different angle ng kagandahan ng aking asawa. Kaya talagang parang pakiramdam ko, doon kami nag-celebrate ng aming 35th wedding anniversary. Parang gusto ko tuloy magpakain sa Tuesday. Parang mag-celebrate. Kasi after that, we went doon sa Tagaytay naman para sa couples retreat ng isang malaking simbahan. At tapos bigyan din kami ng maganda lugar. Kita rin yung sunset, sunrise. Asawa ko gustong-gusto niya ho yung po mga nature, nature. Kaya as she was enjoying the beauty of the nature, ako naman, I was enjoying the different angle ng kagandahan ng aking asawa. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mamayang gabi ho kami aalis uli at mag-honeymoon. Hindi, biro lang. Ibig sabihin mga kapatid, yun ang kagandahan. When you live in the love of the Lord, you will see a different angle of His love for you. Ano po? Instead of looking at the different angle ng ugliness mo, di ba? Minsan kapag tayo ang pangit-pangit ko. Sino yung gano'n, di ba? Pag maharap sa salamat, pag tumatanda na, ang pangit ko na, puti na buko ko. May mga gano'n, di ba? Ang pangit ko na, naku, hindi na pantay kilay ko. Mga gano'n. Sino yung mga gano'n, di ba? Ang dami mo parang different angle ng ugliness mo. Wag! Instead, the different angle of your beauty. Because the Lord loves you so much. Yan ang iniwala dyan. Pumalakpakan ng malakas. Malakas na malakas. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Satan would like to put lies sa ating isipan lagi. And one of those lies is the fact na ikaw ay hindi ka ibig-ibig. O kung naniniwala ka man cognitively, ang gagawin ng demonyo, hindi niya babayaang mag-penetrate sa heart mo ito. At ikaw'y mamumuhay sa paghahanap ng pag-ibig ng ibang tao. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Sa 1 John chapter 4 verse 16, sabi niyan, we know and we rely on the love God has for us. Hallelujah. Ang ganda po niyan. Can we read this together? Are you ready to read? Can I hear louder? Amen. Let's read. Want to ready? Read. Wow! Praise the Lord. Diba? Yung isang violinist, talagang tumugtog siya. Talagang grab. Hindi pala gumagano yung katawan nun. Ano pala yung dancer pala yung dancer. Nakadiretso lang yung katawan. Ganun lang pala. Alam ko gumagano. Parang napahiya ako eh. Talagang sobrang ganda. Kaya isa-isang tumatayo ang tao. Talagang isa-isa. Tumatayo. Talagang hanggang standing ovation, tuloy pa rin siya. Tapos sabi noong director, Sir, you already have standing ovation. You can now stop. Pero no, I will not stop. Sabi niya, Sir, when will you stop? Sabi niya, until that guy in that corner stands. Until he stands and give me standing ovation, I will not stop. Sabi niya, who is that guy? Tinignan nila, hindi nga tumatayo. Lahat nakatayo na, lahat talagang saludo na, pero yung isang mamang yun, hindi pa. Sabi niya, Sir, who is that guy? That is my music teacher. He is my music. Until I pleased him, I will never stop. Ikaw, kapatid, kung tutuusin, kontento na siya, ang daming natuwa sa kanya. Pero sabi niya, hindi. Gusto ko matuwa sa akin yung teacher ko. Kasi itong aking galing ay tinuro niya. Hindi pa siya tumatayo. Ibig sabihin, kulang pa. Kaya kawawa naman siya talagang. Naalala ko minsan, sa
sa isang conference, may lumapit sa akin. Sabi niya, Bishop, thank you very much for the things that you've shared. May I ask? Sabi ko, what is that? How are you related with Jonathan Terence Milan? He is my eldest son. Oh, sabi niya, did you know that I was his music teacher? Ay di tuwan-tuwa naman ako. Tinawagan ko agad si Pastor TJ. Sabi ko, TJ, narito raw yung teacher mo. Si ganito. Sabi niya, Pa, yan yung teacher ko na napakahirap matuwa. Pag kumutugtog ako, sasabihin, musician ka ba talaga? Ikaw ba talaga marunong mag-music? Kaya hanggang sa makatapos, hindi ngumingiti, sabi niya. Eh, para sabi ko, I have a good news for you. He is very proud sa iyo dito sa conference namin. And syempre, proud din ako. Alam niyo, natuwa siya. Kasi mahirap i-please yung mga ganun, ano po. Pero alam niyo, sa Panginoon, iba. Sa Panginoon, sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at sa akin, hindi siya mahirap i-please. Hindi ka pa nagsisimula. Wala palang ganun. Hindi ka pa tumatayo na. Nag-i-standing ovation na ang Panginoon sa iyo. Dahil mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang malungkot, tumayo na ang Panginoon at tumutugtog. Pag tutugtog ka, tuloy ka pa rin. Sapagkat ang gusto mo, kung sino-sino ang gusto mo tumayo. Hinaantay mo ang iba. Samantalang tumayo na ang pinakamahalaga. At yun ay ang Panginoon. Mga kapatid, let us live in His love. And in His love, we are complete. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila sa iyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. Sa maraming pagkakataon na aming buhay, napagdududahan namin po ang iyong katotohanan na kami mahal mo. Mas pinapabayaan naming madaya kami ng demonyo. Mas pinapabayaan naming isip ng fake news ng demonyo. O kaya naman mas sinusunod namin ang aming pakiramdam na kami hindi karapat dapat mahalin. Panginoon, patawad po. Sapagkat sa halip na kami ay magpakaligaya sa pag-ibig mo at mamuhay sa pag-ibig mo, Panginoon, namumuhay kami, Panginoon, running after someone else's love. Hinihiling po namin, Lord God, na Ikaw ang tumulong sa amin upang matutunan namin na mamuhay sa iyong pag-ibig. Na sa gayon, laging maging malakas ang aming inner being. Lalo, Panginoon, na maharap namin ang mga hamon ng buhay. Hallelujah. At malalakaran namin ang iyong magandang plano sa aming buhay. Because we are living in your love. Even as we continue to worship the one who loved us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord.